Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Hindi ko matiis na mag-reaction dito, mag-komentaryo about dito sa balita, maybe 2 days ago mga kababayan ko. Si Pangulong Duterte raw ay nag-apply ng asylum sa China. Ang sabi raw, denied daw. Napaka-irresponsable mga kababayan ko kung sino man nagbalita nito. Maraming outlet na nagbalita nito na kaya nag-apply ng asylum si Pangulong Duterte. Nakalagay, Duterte denied asylum in China before ICC arrest, says source who detailed arrest. Alam niyo kung sino ang nagbalita nito? Marami pa eh. Ito yung GMA, napaka baliktad na natin yung camera sa akin. Grabe, sobrang irresponsable mga kababayan ko. Ang kakapal ng mga pagmumuka. Balik tayo mga kababayan ko. Sobra mga kababayan pinarita ng GMA, ng Channel 7. Akala ko ba labanan ng fake news? Ang sabi naman daw nila, pinagkakatiwalaan daw na sources mga kababayan ko. Mali kayo. Kailangan siguro, okay, kasi ang sources hindi pwede ibunyag eh. May batas tayo, yung problema eh. China-challenge ko ang TRICOM mga kababayan ko. Ang TRICOM, yung nakaraan na Biyernes pa, may hearing about sa DDS vlogger. Ayun opinion lang yung mga kababayan ko, pinag-sorry yung sila NJ Kiambao, si Crisette Chu, si Boss Mark Lopez, pinag-sorry. Parang pinilit mga babae ko, pero ang sa akin naman nun, kailangan siguro maghanda rin tayo, yung mga vlogger, mga babae ko. Hindi. Ultimo yung China government, dininay na walang ganun na application. Nagpunta lang si Pangulong Duterte sa China tuloy. Probinsya ng China is Hong Kong. Para magpasalamat nga si Pangulong Duterte ron sa mga OFW natin doon. Mali siya, ewan ko ba. China-challenge ko ang TRICOM patawag yung ang GMA. Ano ba yan? Fake news ba yan? O marites lang yan? O chismis lang yan? Grabe, sumusobra na marami pa mga nagbalita Ito, sabi ng China government, China to. Let me point out this, let me point out in particular that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was a private vacation trip. We have never received the so-called application for asylum for the Chinese government from former President Rodrigo Duterte or his family. Di ba fake news yan? Nabagay, wala pa tayong definition na fake news. Misinformation, pwede. Pero itong GMA na to, na napakalaking network, magbabalita kayo ng ganyan. Parurusitin nyo kasi pinagkakatiwalaan namin yung source namin para sa akin, opinion ko lang to magsusorry agad ako. Advance sorry po sa TRICOM. Pasensya na po kayo. Opinion lang po ito. Ipatawag nyo yan, GMA na yan. Napakawalang kapalang mukha. Grabe. Ito, meron pa mga ibang balita mga kababayan ko. Statement naman to ng mga taga Davao City government. Reputed reports alleging that Davao City iba pala to, Iba pala to, sorry yun mga babayan ko, yung GMA napaka reputable ang GMA na magbabalita ng ganyan na pinagkakatiwalaan na sources. Wala kayong nakakulong na nga yung tao, inaresto na nga yung tao na illegal mga kababayan ko. Tapos, gagawa kayo ng mga istorya pa. Irresponsible reporting yan mga kababayan ko. Porket malaki kayong company, malaki kayong kayo naman, yung mga mainstream media, mga selective ang binabalita nyo bakit di nyo binabalita yung di nyo tinatakil yung so-called daw na nagkaroon ng extraction do sa bansang Turkey, yung distressed mother na kinuha basta-basta yung mga anak
dahil sa kaibigan di umano ni First Lady yung lalaki. O, kinuha na lang basta-basta. Okay lang siguro yun kung talagang effort ng government yun. Eh, hindi. Si First Lady, hindi naman siya official, government official, di ba? She's just a First Lady, mga babayan ko. O, bakit di yung tinatakel yun? O, bakit di yung tinatakel? Yung allegedly, di umano, yung kay Cathy Binag, yung sinabi niya sa kay Maharlika na di umano yung nagpupulburon, yung isang mataas opisyal natin. O, bakit di yung tinatakel? Ang hirap sa atin dito kasi. Dati, binabanatan nyo si pangalan nito, si BBM, yung kumpanya. Ngayon ay, naku, grabe. Mabuti pa yung mga ibang bansa Pinupuri si Pangulong Duterte Oo nga naman, bakit naging crime against humanity? 43 lang yung alleged mga namatay. Yung iba rin, mga drug dealers, yung iba, mga pushers. Di ba? Tapos, ewan ko ba, wala. Medyo ito, mga foreigner, mga babae ko, talaga pinupuri si Pangulong Duterte. Grabe. And what happened? He created one of the he took one of the most dangerous cities in the country as mayor and made it one of the safest. No. So and now, the backstory is politics. Well, that's so someone said it was his political rival that turned him in. Not really. It was supposed to be his ally. So it's the old Marcos family from the Philippines, which have had long disputes with Western European authorities. They united with the Duarte, or I'll get his name mispronounced, but Duterte. I think it's Duarte. I'm gonna see how it's. I'm gonna say Duarte. Why not? But his daughter was vice president along with Marcos running for president, and now they've split since then. Marcos decided no longer wants their support, but knows that if he tried to indict him in the Philippines, the jury would definitely acquit because he's one of the most popular people in the Philippines ever. So what did he do? He cut a secret deal with the corrupt internet. Mamaya may sasabihin po ako sa inyo O di, ngayon na lang mga babayan ko. Saan kayo nakakita? Dating Pangulo, sikat pa rin. O wala na siya sa pwesto Civilian na siya ordinary citizen na lang si Pangulong Duterte Ngayon, yung Pangulo natin nakaupo ngayon, napaka-unpopular. O, napaka-ingrato pa. Sorry po. National Criminal Court out of the Hague, pursuant to the Rome Statute, which Duarte had pulled them out of that. It's Duterte, not Duarte. And Marcos had not joined it back again. So what he did is he just basically allowed a major public official to be kidnapped, dragged to the Hague, where he'll be tried for crimes against humanity. What it was always going to happen, some of us were long critics of the International Criminal Court. Wala mga babayan ko, talagang pinuwersa talaga si Pangulong Duterte na arestuin. O come what may, yung mga pumalpak ng opisyal ni Pangulong Marcos na alam naman nila na mali yung ginawa nila, nagdi-deny pa sila. Di ba? Dapat dinaan man lang sa korte nga yun sa proper court sa reputable. Hindi sa DOJ kasi ang gusto nila or baka nag-alala sila na kung idadaan natin si Pangulong Duterte sa proper court, kasi dapat dadaan sa Supreme Court or lower court nga, di ba? Kung pinagbigyan si Pangulong Duterte na magkaroon ng temporary liberty, o di, ang sabi nga ni General Torre, mamalasin kami, o mamalasin sila nun, kaya lang, diniretso na kasi may utos nga Sino ba nag-utos? O di siyempre, si Poncio Pilato, or si Judas. My friends on the left realized the problem with the International Criminal Court when they selectively targeted dissident presidents who didn't like the EU, for example, or didn't like NATO, and going after the Milosevic and others related to the mga babayan ko. Ano lang kasi, grabe yung mga ibang mainstream media. At meron pa ata rito yung, sino ba yun? Si Maris Umalis, yung parang ininsulto pa niya si Melja Dea, mga babayan ko, na di ba parang nanghihina, nasa wheelchair, tinan mo ito nila, di ba si sekretaryo, nakapikit yung mata, tapos bubuka yan. Di ba napaka-disrespectful yung mga kababayan ko?
hindi man lang ginalang siyempre matanda na si Mediadea siyempre manghihina yun. Ito mo, siya sumama kay Pangulong Duterte para alalayan. Tapos iinsultuhin pa. O ang ginawa sa kanila, kay Waris Umali, nasa Netherlands kasi, nasa Dahig Bayas! O. Tapos binanatan pa siya ni Montulfo. Ang sabi ni Montulfo, tatanda ka rin, Maris Umali. Kukulubutin ang ano mo, yung toot! Oh, censored ayoko sabihin mga kababayan ko. Yun lang, panawagan ko mga kababayan ko dyan sa mga ibang, actually hindi na ako nakikinig dyan o nanonood dun sa sino ba yung Yusik na yun? Si Auntie Claire? Wala yun, siyempre, sinesweldoan siya ng taong bayan Siyempre, pagtatanggol niya yung boss niya, na dating binibira niya. Binibira nga niya si Marcos noon na, bakit mo pinili si Gadon? Ano ba magagawa niyan? O, di ba? Ngayon hinahalik, kissing A na si Auntie Claire, mga kababayan ko Wag tayo, kung talagang magbabalita tayo, kailangan siguro yung ebidensya nyo o yung source nyo, ilabas nyo rin. Bagay, may mga ibang mga pinklawan dyan, mga naniniwala, yung mga Ensaymada vlogger, na talagang puring-puri si Marcos. Kaya nga ako nabudol niya Marami sa atin nabudol na ang daming pangako niya. O, nagsisisi nga ako na binoto ko yung Judas na yan. Pasensya na po Sorry po. O, Tricom sa next hearing nyo, I think April ba yan? O 7 or 8? Pakitawag lang GMA. Mag-explain sila. So, alam naman na sasagutin nila kasi pinakakatiwalaan sources po namin po yun. Madiligtas na kayo. O shoutout muna tayo Si Ate Ruby Vlog, si Cherry Papu's Adventure, si Oxy Stab, Sinji Vlog Official, Michi, si Tugang, Michi Tiger Feed, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, nabubura na. Si Inaanak Grace, si Evelyn Official, si Bib, si Eldong, si Rebs, mga babayan ko, si Tess Sabala, at Simple Grace meron na. Nanay Eva TV, si Juba de Motorista, si Kim, mga kababayan ko. Sino pa ba rito? Sila Chaps de la Cruz, ayan. Junito Marinado, mga kababayan ko. Rebs SK Jamming pala. Sila Tony Marsan, mga kababayan ko. Si Angel Mix Vlogs, mga titos, mga titas. Pakisubscribe lang ayan. Itong linggon to nakakadalawang vlog na ako, pero may inaasikaso pa kasi ako Alam niyo naman na medyo sige, sasabihin ko na sa inyo. Magkakaroon kami ng bagong tahanan, mga kababayan ko. Wala bagong buhay, new beginning nga, yung nakaraang vlog ko. Wala tayong magagawa, ganun talaga Mamimiss ko rin to, kaya lang move on na, mga kababayan ko. Yun lang po, maraming salamat po at Tricom, maging fair naman kayo maging fair kayo at huwag yung pipilitin na mag-apologize yung mga vlogger dyan. Although pinuri ko kayo na magandang mga tanong nyo, pero maging balanse naman tayo at saka kaya may tatakil ako next week na lang itong basta siguro sa susunod na vlog ko. Wag naman natin titirahin ng religion, mga babayan ko. Tirahin na ang lahat, mga government official, kahit sino dyan. Wag lang religion, mga babayan ko. Salamat po, ingat. Bye.